Plus News Updates. Mga balita ngayon, dalawang sakay ng kotse patay sa pamamaril sa Timog, Quezon City. Halos 250 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa mga bombilya na sabat sa NAIA. Zaldico naghain ng political asylum sa France ayon sa Malacanang. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kapwa nasawi ang dalawang sakay ng isang hatchback car na pinagbabaril ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek na sakay ng motorsiklo sa Quezon City kahapon Abril 28. Kinilala ng Quezon City Police District ang mga biktima sa alias na Norberto, 51, na siyang nagmamaneho ng sasakyan at Seferino, 75, na kanyang kasama. Ayon sa pulisya, pinaulanan ng bala ng mga salarin ang hatchback habang binabagtas nito ang Timog Avenue malapit sa EDSA bandang alas 4:10 ng hapon. Agad na isinugod sa East Avenue Medical Center ang dalawang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival si Norberto 4:49 ng hapon habang binawian ng buhay si Seferino 6:55 ng gabi. Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga sospek, gayon din ang motibo sa pamamaril. Iniharap ng Bureau of Customs kahapon Abril 28 ang halos 250 million pesos na halaga ng shabu na tinangkang ipuslit sa bansa. Ayon sa BOC, ang shipment na nagmula sa Mexico at idineklarang LED spotlights ay unang na-flag noong Abril 14 matapos makitaan ng kahina-hinalang imahe sa X-ray inspection. Dahil dito, isinailalim ito sa 100% physical examination ng Customs Anti-Illegal Drug Task Force at Enforcement and Security Service. Sa pagbubukas ng kargamento, tumambad ang mga puting kristal na nakatago sa loob ng LED spotlights. Kinumpirma ng field testing ng BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ito ay methamphetamine hydrochloride o shabu na may kabuuang timbang na 36,740 na gramo. Saad ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ito na ang pinakamalaking drug haul na nasamsam ng ahensya sa kasaysayan ng kanilang operasyon sa NAIA. Kasalukuyang nasa kustodiya ng BOC ang mga nasabat na kontrabando at nakatakdang isailalim sa tamang dokumentasyon bago i-turn over sa PDEA. Naghain umano ng political asylum ang puganteng dating mambabatas na si Zaldico sa bansang France. Ayon sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro na nakatanggap ang Department of Foreign Affairs ng highly reliable information na si Ko ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng French authorities kaugnay ng kanyang asylum petition. Dagdag pa nito, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang mabatid na wala na sa Czech Republic si Ko matapos ang pakikipagpulong ni Justice Secretary Frederick Vida sa Czech officials dahilan para mas maging komplikado ang pag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Dahil dito, iniutos ng palasyo sa lahat ng Philippine mission sa Europe na beripikahin ang kanyang kalagayan habang nakatakdang makipagpulong ang Pangulo sa mga kinatawan ng France at Czech Republic para talakayin ang susunod na hakbang sa pagbabalik kay Ko na nahaharap sa mga kasong graft at malversation. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.